Tahimik ang buong boardroom habang nagsasalita si Faith Valeria. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, nakasuot na itim na corporate dress, at halos di maipinta ang aura ng pagiging isang matagumpay na babae. Make sure na ang launching ng bagong line ay seamless. Ayoko ng kahit anong sablay. Malamig, ngunit may kumpiyansa niyang sabi sa mga executives. Matapos ang pulong, lumabas si Faith at dumiretso sa opisina. Mula roon tanaw niya ang syudad. Mataas na gusali, matinding traffic, at abalang mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya pa rin ang kakulangan sa isang bagay. Pagkaupo niya sa swivel chair, napangiti siya nang maisip ang isang tao, si Axel Rivas. Naalala niya kung paano sila unang nagkita 3 taon na nakalipas. Isang simpleng gabi lamang yon sa isang charity event na pinuntahan niya para sa kumpanya. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga donors, bigla siyang nakaramdam ng pagod at lumabas para magpahangin. Sa may hardin, doon niya unang nasilayan si Axel. Isang gwapong ngunit simpleng lalaki. Nakabarong na hindi plansyado. Tila mailap sa paligid. Miss, okay ka lang? Tanong nito. Napatingin siya at bahagyang napangiti. Yes, medyo nakakapagod lang yung event. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaiba sa tingin sa mga mata ni Axel. Iba ito sa mga lalaki na kasanayan niyang makasalamuha. Mga negosyanteng puro yaman ang pinagmamalaki. Si Axel, merong simpleng charm na nakakahila ng atensyon. Si Axel, galing sa isang mahirap na pamilya, panganay na anak at nakikipagsapalaran lang para masuportahan ng mga kapatid. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, ramdam ni Faith ang pagiging totoo at walang halong pagpapanggap. Hindi lahat ng tao nakakaintindi sa pinagdadaanan ko. Minsang sabi ni Axel sa kanya habang nakaupo sa isang cafe. Pero ikaw iba ka. Napangiti si Faith. Hawak ang tasa ng kape. Dahil siguro pareho tayong lumalaban. Ikaw para sa pamilya mo. Ako para mapanatili lahat ng pinaghirapan ko. Doon nagsimula ang kanilang relasyon. At sa bawat araw na lumipas, mas lalo siyang nahulog. Kung tutuusin, hindi siya sanay na siyang nagbibigay ng sobra. Naging exception niya si Axel. Sa bawat yakap at halik nito. Pakiramdam niya hindi siya CEO, kundi isang simpleng babaeng karapat-dapat mahalin. Kaya naman, nang makita niya ang hirap ng pamilya ni Axel, hindi siya nagdalawang isip. Isa-isang binayaran ni Faith ang mga utang ng pamilya nito. Pinag-aral niya ang mga kapatid. Binigyan ng trabaho ang mga magulang sa kumpanya. Pinatayuan pa niya ng bahay ang pamilya Rivas. Sa isip ni Faith, yun ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang ibigay lahat, kahit wala nang matira para sa sarili. Maagang natapos ang meeting ni Faith. Hindi niya mapigilan ng excitement habang inaayos ang gamit sa mesa. Siguradong naghihintay na naman si Axel para sunduin siya. Pagbukas niya ng pinto, nandoon nga si Axel at nakasandal sa pader. Nakaputing polo at faded maong. Ready ka na, babe? Tanong ni Axel sa kanya, kasabay ng matamis na ngiti. Tumango si Faith at agad siyang inalalayan palabas ng building. Lihim na napapatingin ng ilang empleyado sa kanilang CEO. May boyfriend na hindi galing sa Alta. May mangilan-ngilan pang nagbubulungan pero hindi na yon inalintana ni Faith. Sa loob ng kotse, magkahawak ang kanilang kamay. Pagod ka ba? Halata sa mukha mo na sobrang dami mong iniisip. Sabi ni Axel at hinahaplos ng likod ng kanyang kamay. Medyo lang. Pero ngayon ikaw ang stress reliever ko. Napangisi si Axel at sandaling lumingon sa kanya. Dumiretso sila sa isang dining restaurant habang kumakain ng sisig at sinigang. Ramdam ni Faith ang kakaibang ligaya.
na para bang mas masarap ang lahat kapag si Axel ang kasama. Alam mo, Faith, balang araw, gusto ko ako naman magbibigay sa'yo ng lahat. Ayokong habang buhay, umaasa lang ako sa'yo. Napatingin siya dito, at kahit nagbibirong tono ang pagkakasabi, ramdam niya ang sinseridad sa mga mata ni Axel. Hindi ko yun iniisip, para sa akin sapat ng kasama kita. Masaya na ako na nakikita kong unti-unting natutupad yung pangarap mo. Bahagyang namula ang pisngi ni Axel at napakamot ito sa ulo. Grabe ka naman. Ang swerte ko siguro at minahal ako na isang tulad mo. Nang magkaroon ng libreng oras, nagpiknik sila kasama ang pamilya ni Axel. Nakita niya kung gaano kahalaga para dito ang kapatid at magulang. Doon niya mas lalong minahal ang lalaki. Salamat, Faith, ha? Bulong ng ina ni Axel habang magkasamang nag-aayos ng pagkain. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa amin. Ngumiti na lang si Faith at mahigpit na hinawakan ang kamay ng ginang. Wala po yan, ma. Basta masaya si Axel, masaya rin po ako. At sa hapong din yon, sa gitna ng paglubog ng araw, niyakap siya ni Axel mula likod at bumulong. Faith, pangako, hinding-hindi kita sasaktan. Hindi niya alam kung ba't nangingilid ang luha niya sa tuwa. Ang alam niya lang, kumpleto na siya. Maagang nagkita si Faith at Axel isang Sabado. Niyayaya siya nito na mag-jogging. Simpleng bagay, pero nagustuhan naman ni Faith. Magkahawa kamay habang naglalakad ang dalawa. Parehong pawis at hingal, ngunit masaya. Babe, tignan mo. Sabay turo ni Axel sa isang batang kumakain ng ice cream kasama ang magulang nito. Balang araw, gusto ko rin ng ganyan. Ikaw lang ang gusto ko maging ina na magiging anak ko. Napangiti si Faith at marahang kumapit sa braso niya. Mangyayari yun, Axel. Tutuparin natin. Pagkatapos ng jogging, nag-breakfast sila. Tawang-tawa si Faith sa mga kwento ni Axel tungkol sa kabataan nito. Grabe, and now look at you. I'm proud of you, Axel. COO ka na ng kumpanya. Ngumisi ito at hinawakan ang kamay niya sa mesa. Hindi ako aabot kundi dahil sa iyo, Faith. Tandaan mo yan. Nagpatuloy ang kanilang mga araw. Habang pauwi sila galing trabaho, biglang nakasalubong ni Faith ang isang matagal na kaibigang lalaki mula college. Faith, ikaw ba yan? Bago pa man makasagot si Faith, mabilis na iniharang ni Axel ang sarili at mahigpit na tinapik ang kamay ng lalaki. Sandaling natigilan ng kaibigan niya pati na rin si Faith. Sorry bro. Former classmate niya. Nice meeting you. Pagalis ng lalaki, agad humarap si Axel kay Faith. Nakakunot ang noo. Sino yun? Napabuntong hininga si Faith. Classmate ko lang yon, babe. Dati. Wala nang iba pa. Siguraduhin mo lang. Tinawanan lang ito ni Faith para hindi lumaki ang issue. Pero ramdam niya ang bigat ng tono ni Axel. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan, Babe, kamusta ang projects mo sa kumpanya? Narinig kong ikaw ang magpe-present sa board meeting next week. Ngumisi si Axel at uminom ng tubig. Yes, at sigurado ako, mas gaganda pa ang imahe ko sa board. Alam mo, minsan naisip ko, kung wala ako, baka hindi rin tatakbo na maayos ang operations. Bahagyang natigilan si Faith. Hindi alam kung biro ba o seryoso. Of course, malaking tulong ka. Pero wag mo isipin na mag-isa mo lang kaya lahat. Team effort yon. Tahimik lang si Axel. Pero sa loob-loob niya, parang gusto niya talagang marinig na siya talaga ang nagdadala sa kumpanya. Pagkatapos kumain, habang nanonood sila ng TV, biglang kinuha ni Axel ang cellphone ni Faith mula sa mesa. Bakit mo hawak ang phone ko? Wala lang. Gusto ko lang makita kung sino makaka-text mo. Babe, hindi mo na kailangan gawin yan. May tiwala naman ako sa'yo, sana ganun ka rin sa'kin. Kunot noon niyang saad. Pilit siyang ngumiti.
Ngumisi ito pero may halong yabang. Siyempre may tiwala ako. Pero hindi ko rin gusto na may tinatago ka. Ayoko lang may kahit ano iskandalo na makasira sa pangalan natin. Kinabig siya ni Axel at niyakap ng mahigpit. Halos hindi siya makakilos. Basta tandaan mo, Faith. Akin ka lang. At sa halik na idinikit ito sa labi niya, naramdaman ni Faith ang kakaibang kilabot na ngayon niya lang naranasan. Isang gabi, matapos ang mahabang meeting ni Faith kasama ang mga foreign investors, bitbit niya ang pananabik na makasama si Axel. Nakasanayan na kasi niyang palaging sinusundo siya nito o kaya'y sinasamahan sa mga late dinner. Ngunit ngayong gabi halos nag-uumaga na, hindi man lang nagparamdam si Axel. Inisip na lang niya na baka busy lang o baka may emergency meeting. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit sa dibdib niya may kumukurot na kaba. Kinabukasan, habang nagmamaneho, papunta sa opisina, napahinto siya sa isang mamahaling cafe. Napatingin siya sa gilid ng kalsada at muntik nang mabitawan ng manibela. Nandoon si Axel, nakasandal sa upuan, naka-unbutton ng polo, halatang komportable. Sa tapat nito, isang babaeng nakasuot ng pulang dress, maiksi at halatang mahal ang brand. Nagtatawa na ng mga ito. At bago pa makaalis ang kotse ni Faith, nakita niyang marahang inabot ni Axel ang kamay ng babae. Parang may sumikip sa lalamunan niya. Nanigas ang kanyang daliri sa manibela. Ilang segundo siyang nakatitig, bago mabilis na umalis na para bang walang nakita. Pilit niyang sinasabi sa sarili, baka kaibigan lang o baka business meeting. Ngunit buong araw hindi maalis sa isip niya ang eksenang yon. Pag-uwi ni Axel kinagabihan, diretso ito sa kwarto. Hindi man lang humalik sa kanya. Nakaupo si Faith sa sala, mahigpit na nakahawak sa baso ng tubig. Pilit na pinipigilan ng damdamin. Axel? Tawag niya dito. Medyo garal-galang tinig. Nasaan ka kahapon? Huminto si Axel sa pagbubukas ng cabinet, hindi man lang siya nilingon. May nasikaso lang ako about business, confidential. Pinilit ni Faith na maging kalmado, pero hindi niya napigilan. Kasama mo ba yung babaeng naka-red dress? Doon biglang lumingon si Axel, matalim ang tingin. Are you spying on me, Faith? Nanlamig ang katawan niya. Nakita lang kita. Hindi ko sinasadya. Mabilis na lumapit si Axel. Kinuha ang baso sa kamay niya at binagsak sa mesa. Nagkalat ang tubig. Wala kang karapatang diktahan ng galaw ko. Hindi mo ako pag-aari, Faith. Ako ang lalaki dito. Nanginginig si Faith at tapaatras sa sofa. Lumipas ang mga linggo, lalo lang lumala ang pakiramdam niya. Sa mga pulong sa kumpanya, madalas nang si Axel ang humaharap at nagsasalita na parang siya ang CEO. May mga kontratang nilalagdaan nito na hindi man lang pinapaalam sa kanya. Sa isang board meeting, halos mabingi si Faith nang banggitin na may ilang milyong pondo ang nailipat sa subsidiary na hawak ni Axel. Pagkatapos ng meeting agad niya itong hinarap. Axel, ba't mo nilipat ang pondo? Hindi mo man lang ako sinabihan. Nakaupo si Axel sa swivel chair. Nakadikwatro pa at ngumisi ng malamig. Babe, relax. Lahat ng ito para sa future natin. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin bilang COO. Pero pera ng kumpanya to, Axel. Pera ng mga tao pinaghirapan ko mula simula. Tumayo si Axel. Nilapitan siya at tumitig ng matalim. Faith, kung ano sa'yo, sa akin din yon. Para bang may sumaksak sa dibdib ni Faith. Noon lang niya narinig mula kay Axel ang ganitong salita. Isang gabi, mas maaga siyang nakauwi mula opisina. Pagbukas niya ng kwarto, agad sumalubong sa kanya ang kakaibang amoy ng pabango. Sa kama, may nakakalat na pulang scarf na hindi kanya. Namutla si Faith. Marahan niyang kinuha ang tela, dinikit sa ilong at naramdaman ang halimuyak ng ibang babae. Hindi na siya nagtanong. Tahimik niyang tiniklop yun at tinago sa drawer para lang may ebidensya siya kung sakali. Kinabukasan sinubukan niyang alamin sa sekretarya ni Axel ang schedule nito. Doon niya natuklasan
Halos 3 beses sa isang linggo. May business meeting si Axel sa parehong cafe na makita niya yon. Lagi ring nakasama sa listahan ng guest ang pangalang Clarice. Clarice Villanueva. Isang marketing consultant na personal daw na kinuha ni Axel. Habang binabasa ni Faith ang pangalan, unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Ang scarf, cafe, mga pagbabago ni Axel, lahat nagsimulang magdugtong-dugtong. At sa unang pagkakataon, tuluyan siyang napaupo at napahagulhol mag-isa sa opisina. Hindi na nakatiis si Faith nang dumating si Axel isang gabi. Agad niya itong hinarap. Axel, ano na mamagitan sa inyo ni Clarice? Nakatitig lang ito, walang imik. Hanggang sa bigla itong tumawa ng mapakla. Anong pinagsasabi mo? Nakikita ko kayo. Alam ko ang totoo. Nanginginig na si Faith pero pinanatili niyang matatag ang kanyang boses. Hawak niya ang scarf ngayon. Paano mo nagawa sa akin to? Isang mabilis na galaw, biglang sinampal siya ni Axel. Wag na wag mo kung pakikialaman, Faith. Baliw ka na. Kundi dahil sa akin matagal ng bagsak ang kumpanya mo. Nangilid ang luha ni Faith. Hawak ang pisngi. Axel, baka nakakalimutan mo. Ako ang nag-angat sa'yo. Ngunit lumapit si Axel. Halos idikit ang mukha sa kanya. Malamig ang bawat salita. Tanungin mo ang sarili mo kung may silbi ka pa. At sa mata ni Faith, nakita niya isang taong hindi niya nakilala. Magdamag halos hindi nakatulog si Faith. Wala siyang ibang inisip kundi ang nangyari sa buhay niya. Habang nasa opisina, nakita ni Faith kung paano siya pinapahiya ni Axel sa harap ng mga empleyado. Minsan, habang nasa board meeting, nagsalita si Faith ng suggestion tungkol sa panibagong marketing campaign. Maganda idea mo, Faith, pero parang kulang sa execution. Malamig na sagot ni Axel sabay tingin kay Clarice na para bang doon lang siya sang-ayon. Ikaw na bahala dito, Clarice. You always know how to polish ideas. Ramdam ni Faith ang titig ng mga empleyado sa kanya. Para siyang natunaw sa kinatatayuan. At hindi niya maintindihan kung bakit tila mas pinapaboran ni Axel si Clarice kahit sa mga simpleng bagay. Isang gabi, naghintay si Faith ng halos 3 oras sa opisina para sabay silang umuwi. Pero nang dumating si Axel, galing pala ito sa isang dinner meeting kasama si Clarice. Sorry, Faith. Nakalimutan ko sabihin. Hindi na pala kita masusundo. May kailangan lang kami pag-usapan ni Clarice. Pero 3 oras na ako naghihintay dito, Axel. Ni hindi mo man lang ako tinext. Nanginginig ang boses ni Faith. Busy ako, Faith. Ikaw na dapat ang nakakaintindi. Naiwan si Faith na luhaan. Pakiramdam niya unti-unti na siyang nabuburas sa mundo ng taong minahal niya ng buo. Habang humihina ang loob ni Faith, mas lalo namang tumitindi ang impluwensya ni Clarice kay Axel. Madalas nitong bulungan si Axel tungkol sa kahinaan ni Faith. Alam mo, Axel, kung ako sa'yo, hindi ko na basta ipapasa kay Faith ang mga malalaking projects. She's too soft. Malanding bulong ni Clarice. At gaya ng dati, nakikita ni Faith kung paano tumatango si Axel, na para bang sang-ayon siya sa lahat ng sinasabi ng babae. Dumating ang isang event, kung saan inaasahan ni Faith na aalalayan siya ni Axel bilang partner at COO. Pero laking gulat niya nang dumating si Axel kasama si Clarice. Magkahawak pa ang kamay habang papasok. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Naririnig niya ang bulungan ng mga tao, ang mapanuyang tingin ng ilan, at ang malamig na pagtalikod ni Axel na para bang wala silang relasyon. Doon na tuluyang nabiyak ang puso ni Faith. Kinabukasan, parang walang nangyari. Lumapit si Axel kay Faith dala ang bulaklak at tsokolate. Sorry sa mga nagawa kong pagkukulang, babe. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Alam kong busy ka at dapat mas tinulungan kita. I'm very sorry. Napatitig si Faith sa kanya. Ang mga matang kanina'y puno ng galit. Tila nalulusaw sa malambing na boses ni Axel. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na baka nga nagkakamali lang siya. Unti-unting lumambot ang puso ni Faith. Kahit may alinlangan, pinili niyang bigyan na isa pang pagkakataon ng lalaki. Isang gabi,
Habang naglalakad si Faith pauwi galing opisina, biglang may humarang na kotse. Bumukas ang pinto at isang lalaki nakasuot ng maskara ang sumugod. Tinangka siyang hatakin papasok. Napasigaw siya at nagpumiglas. At sa isang iglap, dumating si Axel. Faith! Sigaw nito sabay hablot sa braso ng lalaki. Nagkagulo, nagsuntukan hanggang sa tuluyang makawala si Faith at nakatakbo palayo. Lumapit si Axel, hawak ang balikat niya. Okay ka lang? Buti na lang dumating ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Niyakap niya si Axel ng mahigpit. Nagbalik ang tiwala niya. Dahil hindi naman siya ililigtas nito kung wala itong pakialam sa kanya. At sa likod ng lahat nakatayo si Clarice. Nanonood mula sa malayo. Nakangiti sa tagumpay sa unang bahagi ng kanilang plano. Halos araw-araw, may bouquet ng bulaklak na nadadatnan si Faith sa lamesa niya. Habang tumatagal, hindi niya rin maitago na unti-unti siyang natitinag. Minsan, biglang may dumarating na delivery rider. Dala-dala ang paborito niyang cake mula sa isang sikat na pastry shop. Sa ibabaw ng kahon may nakasulat na maliit na mensahe sa sticky note. I remember, you love this when you're stressed. From A. Napailing si Faith. No, akala niya, matatanggal ang lahat ng sakit-sakit. Bulong niya pero hindi niya maiwasang matikman. At doon nagsimulang bumagsak ang kanyang depensa. Hindi lang yon. Dumarating si Axel sa opisina para sunduin siya. Kahit hindi naman siya nakikipag-usap dito. Faith, I'll wait kahit ilang oras. Please, let me prove myself. Habang papasok si Faith isang araw, nadatnan niya si Clarice sa hallway. Nag-resign na ito dahil sa iskandalong kumalat. Pero nagpunta pa rin to sa opisina. Well, look who's here. Ang babaeng nanalo sa pagiging tanga. Hindi nagpatalo si Faith. At least ako, marunong maniwala sa pagbabago ng tao. Ikaw, hanggang ngayon talunan. Napangisi si Clarice. Mag-ingat ka, Faith. Sobrang tanga mo pa naman. Have some class, Clarice. This is my company. Walang espasyo dito ang mga basura at malalandi. At yun ang una at huling niyang pag-uusap bago tuluyang maglaho si Clarice sa kumpanya. Matapos ang ilang linggo, nang walang sawang panunuyo, sa wakas bumigay na rin si Faith. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit. Pero pakiramdam niya karapat-dapat si Axel na mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Fine, patatawarin na kita, pero this is your last chance. If you hurt me again, Axel, that will be the end. At simula noon, bumalik ang dati. Ang mga tawanan, mga hapunan, at ang maliliit na lambingan na matagal ding nawala. Isang araw, niyaya siya ni Axel. Date tayo this weekend. Pero sa hindi usual na lugar. I want to take you somewhere special. Special? Saan naman yan? Basta sumama ka. Promise you'll love it. At gaya ng dati bumigay si Faith. Akala niya isa itong romantic surprise. Isang pagkakataon para ayusin na talaga ang lahat. Dinala siya ni Axel sa isang malayong lugar. Madilim, walang gaanong tao. At naroon ang isang tulay na lumang-luma. Axel, ba't parang hindi to date? Kinakabahan niyang tanong. Nakangiti lang si Axel, pero malamig ang mga mata. Because this is not a date, Faith. Bago pa siya makapag-react, biglang may mga lalaking lumitaw mula sa dilim. Pinagtulungan siyang gapusin, tinakpan ang bibig, at walang awang hinila palapit sa gilid ng tulay. Axel, ba't mo to ginagawa? Akala ko... Halos mabaliw si Faith sa kakasigaw. Pero hindi siya pinatapos ni Axel. You were too trusting, Faith. Minsan kailangan mo matutong huwag magmahal na sobra. At sa isang iglap, hinampas ang ulo niya at itinapon siya sa ilog ng mga lalaki. Kasabay ng malamig na katahimikan ng gabi. Good job, boys. I'll give you a bonus. Sobrang perfect. Ani Clarice, habang lumalabas mula sa madilim na sulok. Pumapalakpak ito habang tumatawa ng malakas. Lumapit si Axel sa kanya at sinalubong ng halik. Makulimlim ang langit ng araw ng libing. Ang hangin ay mabigat, waring nakikisama sa pigati ng langit.
Nagsama-sama ang mga empleyado ng kumpanya, mga kaibigan, pati na ang ilang media personnel na walang tigil sa pagkuha ng litrato at pag-cover sa balita ng biglaang pagkamatay ni Faith Valeria. Nakaitim ang lahat, nakayuko at ang iba'y hindi maitago ang luha. Sa harap, nakatayo si Axel. Maayos ang suot na itim na Amerikana, kunwaring malungkot. Sa tabi niya si Clarice nakaitim na dress. Hawak ang puting panyo na paminsan-minsang dinadampi sa mga mata para ipakitang umiiyak siya. Tahimik na dumating ang kabaong na kulay puti. Dinadala ng mga tauhan mula sa funeral service. May mga bulaklak na puti at puting lasong nakasabit. May nakaukit pang pangalan ni Faith. Sayang, ang bata pa. Bulong ng isang empleyado. Napakabait pa naman ni Ma'am Faith. Samantala si Axel nasa gitna ng lahat. Hawak ang mikropono para magbigay ng maiksing mensahe. Habang nagsasalita siya, bumuhos ang hikbi ng ilan. Ang mga kamera ng media walang tigil sa pagkuha ng mga larawan. Subalit kung susuriin ang mabuti, ang mga mata ni Axel hindi man lang namumula o nangingilid sa luha. Puro palabas lamang ang lahat. Sa gilid, mahigpit ang hawak ni Clarice sa panyo sabay sulyap kay Axel. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata at may mapanuksong ngiti na dumaan sa labi niya. Ngiting hindi napapansin ng mga tao, ngunit malinaw na patunay na sila ang may pakana ng lahat. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula nang umalis ang mga tao. Naiwan sina Axel at Clarice. Kunwari nagdadalamhati. Axel. Mahinang bulong ni Clarice habang nakaharap sa puntod ng kunwaring pinaglibingan kay Faith. Cheers? Cheers. Simula ngayon akin na lahat. Ang kumpanya, ang shares ang pangalan. Wala nang hahadlang sa atin. Darating ang araw. Dagdag ni Clarice habang mahigpit na kumapit sa braso niya. Ikaw at ako na lang ang makikita ng lahat. Wala nang Faith. Kinabukasan, laman ng lahat ng pahayagan at online news sites ang pagkamatay ni Faith. Mga headline gaya ng CEO of Valeria Group dies in tragic accident at Axel Rivas left heartbroken. Sa opisina, mistulang nagluksa ang lahat. Maraming empleyado ang hindi makapaniwala. Ang iba na may nakikita pang umiiyak habang pinagmamasta ng mga larawan ni Faith sa mga dingding. Ngunit habang nagluluksa ang iba, nakaupo si Axel sa executive office. Nakatanggap siya ng tawag mula sa board. Mr. Rivas, bilang partner ni Faith at nakalagay sa legal documents, ikaw na magiging acting CEO ng kumpanya. Napangiti siya dahil doon. Hindi yon mapapansin sa boses, ngunit malinaw ang kagalakan sa kanyang mga mata. Maraming salamat. Gagawin ko ang lahat para ipagpatuloy ang mga naiwan ni Faith. Pagsapit ng gabi, nagkita sina Axel at Clarice sa isang mamahaling restaurant. Nasa pribadong silid sila malayo sa mata ng publiko. Nakaupo si Clarice, naka-off-shoulder na pulang bestida, habang si Axel nakasuot ng simpleng long sleeves. Cheers! Sabay nilang pinagtagpo ang baso. Cheers! Rest in peace, Faith. Ikaw na ang magiging official kong kasama. Lahat ng tao, makikita na ikaw ang rightful partner ko. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa buhay ko. Kinuha niya ang kamay ni Clarice. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Tumango naman ang babae. Handa na ako maging Mrs. Rivas. Ngumiti siya sabay bulong. Magpapakasal na tayo. At sa oras na yun, wala nang makakasira sa atin. Habang nag-uusap sila, tila lalo pang tumibay ang kasunduan nilang puno ng kasinungalingan. Sa harap ng mundo, sila ang naiwan. Sila ang nagdadalamhati. Ngunit ang katotohanan, sila ang may kagagawa ng pagkawala ni Faith. At sila rin ang higit na nakikinabang. Ngunit ang hindi nila alam, sa ilalim ng malamig na tubig, may lihim na nakaligtas. Mabigat ang ulap ng gabi nang gumising si Faith. Malabo ang kanyang paningin. Parang bawat kisap ng mata binabalot ng dilim. Ramdam niya ang hapdi ng sugat sa kanyang balikat.
At ang bigat ng dibdib, tila ba bawat paghinga, isang laban para manatili sa mundo. Hindi niya alam kung nasan siya. Isang malamig na silid. May puting ilaw sa kisame at amoy na parang pinagsamang alkohol at gamot. Nang igalaw niya ang kanyang ulo, nakasalubong niya isang lalaking nakasuot ng puting coat at may salamin sa mata. Gising ka na. Mahina ngunit magaan ang boses ng lalaki. Ako si Dr. Adrian Mercado. Dinala kita rito matapos ka matagpuan ng tauhan ko sa tabing dagat. Akala nila patay ka na. Napakurap si Faith. Pinilit magsalita, ngunit halos walang boses ang lumabas. Bakit? Bakit ako nandito? Umupo si Dr. Adrian sa tabi ng kama. Hawak ang clipboard, ngunit hindi nito binasa. Sa halip, diretso ang tingin sa mga mata ng babae. Dahil iniligtas kita. Pero kung paano ka napunta sa tabing dagat, hindi ko alam. Hindi napigilan ni Faith ang luhang dahan-dahang bumagsak. Naalala niya lahat ng sakit, ang pagtataksil, ang kawalan, ang lungkot. Bumalik na parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Wala na akong babalikan. Kinuha na nila lahat. Tahimik na nakinig si Dr. Adrian. Hindi siya nagmadali. Hindi niya pinutol ang emosyon ni Faith. Hinayaan niya itong ilabas ng bigat ng puso. At nang muling magsalita ang doktor, banayad ang kanyang tinig. Kung ayaw mo nang bumalik bilang ikaw, bakit hindi ka magsimula bilang bago? Lumipas sa mga araw, dahan-dahang bumuti ang lagay ni Faith. Ngunit sa bawat pagaling ng sugat, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sugat na iniwan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng maliit na rest house na pag-aari ni Adrian, lumapit ito dalang 2 tasa ng kape. You know what? Hindi lahat ng sugat nakikita. Minsan, mas malala pa yung sugat sa loob. Pero may paraan para maghilom. Hindi mo kailangan manatili sa anino ng nakaraan. Humikop si Faith ng kape. Ramdam ang init nito sa kanyang lalamunan, na parang may hatid na konting ginhawa. Paano kung di ko na kayang bumalik sa dati kong sarili? Paano kung masyado nang wasak ang pagkatao ko? Kung ayaw mo maging si Faith, hayaan mong tulungan kita maging ibang tao. May mga paraan, medical procedures, surgeries, even therapies para baguhin ang anyo. Hindi para tumakas. Ito'y para mabigyan ka ng pagkakataong magsimula muli, nang walang nakakaalam kung sino ka noon. Parang sumiklab ang konting pag-asa sa dibdib ni Faith. Bagong muka, bagong pangalan, bagong ako? Yes. But the question is, handa ka ba? Dahil hindi lang ito tungkol sa itsura. Kailangan mong buuin ulit ang sarili mo. Mula sa sugat hanggang puso mo. Ilang linggo ang lumipas bago tuluyang nagdesisyon si Faith. Hindi madali. Araw-araw siyang nakatingin sa salamin. Galit sa sarili at galit sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, napagtanto niyang ang tunay na paghihigante. Hindi ang bumalik bilang biktima, kundi ang bumangon bilang taong mas matatag at mas makapangyarihan. Doc Adrian, aniya isang umaga, nakasuot ng puting gown na binigay sa kanya. Handa na ako. Gusto ko nang iwan ang Faith na kilala nila. Gusto kong maging iba. Tulungan mo ako maging si Celeste. Napatigil si Adrian sa pagpirma ng papeles. Saka napangiti. Celeste. Magandang pangalan. Ang ibig sabihin mula sa langit. Angkop sa isang babaeng muling sinilang. Habang sumasailalim si Faith sa mahabang procedures at therapy session, palagi nandun ang anak ni Dr. Adrian, si Nathan Mercado, isang pediatrician, gwapo, mabait at matalino. Siya ang madalas maghatid ng pagkain, nagbabantay sa labas ng operating room, at nag-aasikaso sa mga simpleng bagay na kailangan ni Faith. Isang gabi matapos ang isa sa mga operasyon,
Nagising si Faith at nakita si Nathan na tahimik na nagbabasa ng libro sa gilid ng kama. Hindi ka ba natutulog? Nagangat ang tingin si Nathan sa kanya. Medyo nagulat ngunit ngumiti. How are you feeling? Nag-init ang mata ni Faith. Hindi dahil sa sakit ng operasyon, kundi dahil sa kakaibang init ng malasakit na matagal niyang hindi naramdaman. Salamat Nathan, I'm fine. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng trahedya, natulog si Faith. Na ngayon, pagising niya, Celeste na ang kanyang pagkakakilanlan. May bahagyang ngiti sa labi. Hawak ang pag-asang sa kabila ng lahat. May mga taong handang kumupkop at bumuo sa kanyang muli. Tahimik ang buong sementeryo nang dumating si Celeste. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa kanyang balat na tila ba pinapaalala ang bigat ng mga sugat ng nakaraan. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida. Mahigpit ang hawak na bulaklak na dinala niya para sa puntod ng kanyang mga magulang. Mula nang nakabangon siya, pinilit niyang ayusin ang sarili, ang anyo, ang puso at ang isip. Pero ngayong nakatayo siya sa harap ng puntod ng mga taong minsan ay tinanggihan at sinuway niya para lamang kay Axel. Muling bumigat ang kanyang dibdib. Lumuhod siya. Marahang inilapag ang mga bulaklak sa malamig na lapida. Mom, Dad. Mahina niyang bulong. Halos binubulong niya sa hangin ang mga salitang yon. Pasensya na kung ngayon lang ako bumalik. Pasensya na kasi pinili ko si Axel kahit ayaw niyo. Pinaglaban ko siya. Kahit kayo mismo ang nagsabi na hindi siya para sa akin. Ang tanga ko. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Isa-isa, hanggang sa kumawala ang lahat ng sakit na matagal niyang itinago. Sana nandito kayo sa tabi ko. Kung nakinig lang ako sa inyo, siguro hindi ako nagdaranas ng ganitong sakit. Siguro hindi ako iniwan na parang wala akong halaga. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako pero pangako, babangon ako. Hindi ako mananatiling talunan. Hindi ako mananatiling si Faith na biktima ng pagmamahal. Muling tumulo ang luha niya, pero kasabay nun, dahan-dahan ding nabuo ang alab ng determinasyon sa kanyang puso. Sa likod niya, nakatayo si Nathan. Tahimik itong nagmamasid, nakikinig lang. Palaging handang damayan siya. Ramdam ni Celeste ang presensya nito. At kahit hindi pa siya handa na muling magmahal, may kung anong kaginhawaan na hatid ang pagiging malapit nito sa kanya. Bumaling siya sa puntod at muli niyang hinaplos ang pangalan ng kanyang mga magulang sa lapida. Hindi ko hahayaang masayang ang pangalawang pagkakataong binigay sa akin. Hindi ko hahayaang manatili sa ilalim ng anino ni Axel. Mom, Dad, babalik po ako. Hindi bilang si Faith na api at iniwan, kundi bilang si Celeste. Tumayo siya at pinunasan ng mga luha habang papalayo. Ngumiti naman si Nathan sa kanya. I'm so proud of you, Celeste. I'll make them pay and make sure you watch. I'll be front, clapping. Makalipas ang ilang taon ng pagsikap, unti-unting natuto si Faith na yakapin ang bago niyang pagkatao. Hindi naging madali ang lahat. Araw-araw tila hinahabol siya ng multo ng kanyang nakaraan. Mabilis ang ikot ng mga araw para kay Celeste. Kung dati, halos nakikiusap siya sa mga bangko at investors, ngayon sila mismo ang kumakatok sa pintuan niya. Isang malawak na opisina ang bumungad matapos niyang magpasya na bumalik sa lungsod. Glass walls, minimalist na design, at sa gitna, siya, nakaupo sa executive chair. Naka-all black, power suit, confident ang tindig, hawak ang sariling kapalaran. Miss Celeste, magalang na bati ng kanyang sekretarya. Narito na po yung representative ng Del Rosario Holdings. They are eager to meet you. Tell them I'll give them 15 minutes. If they can't convince me in that span of time, they're not worth my signature. Sa loob ng conference room, kitang-kita ang impresyon ng mga matatandang businessman. Isang babae na bago pa lang sa industriya,
Ngunit tila ba matagal nang naglalaro sa larangan ng malaking pangalan. She commanded the room. Her tone is firm. Her eyes are sharp. And her words laced with authority. Your company has potential. Mahinahon niyang sabi, habang nagbabalikwas ng ilang papeles. But potential is nothing without innovation. If you want my partnership, you follow my terms. Otherwise, I can create a competitor stronger than you in less than a year. Tahimik ang lahat, wala ni isang pumalag. Instead, tumango sila at talagang nagpakumbaba na. Sa bawat negosyong pinapasok niya, tila ba isang alon si Celeste na walang makakapigil. She invested smartly, knew when to pull out, and most importantly, she knew how to make people talk. At nagsimula na nga mga headlines sa business newspaper. Nagliliwanag ang kanyang pangalan. The new force, Celeste Navarro, a rising power in the industry. From the ashes, woman mogul shakes up the corporate world. Habang binabasa niya yon, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa wakas, bumabalik na rin ang mundo sa kanya. Pero sa mas engranding paraan. Isang gabi, habang nanonood ng primetime news sa kanyang penthouse, tumambad ang isang balita na kumurot sa dibdib niya. Axel Rivas, CEO of Rivas Corporation, and Clarice Villarreal announced their upcoming wedding. The grand ceremony is set to happen in 2 months, expected to be the wedding of the year. Anang host ng telebisyon, nabitawan ni Celeste ang hawak na wine glass. Tumama ito sa sahig at nabasag. Ngunit hindi niya yun inintindi. Napakapit siya sa gilid ng sofa. Mariing nakapikit. He even fucking changed the name of the company. Gigil niyang saad. Ngunit nilang sandali pa, dahan-dahan siyang umiti. Isang ngiting may halong pait, galit at determinasyon. Well done, Axel. Kung kasal ang laro mo, then I'll make sure the world knows who really deserves to win. You may have broken me before, but now, I'm untouchable. At doon nagsimula ang mas matunog na pangalan ni Celeste. Business forums, galas, exclusive meetings, lagi siyang imbitado. Ang mga dating minamaliit siya ngayon nakapila sa kanyang pirma. She was no longer just Celeste Navarro. She was the Celeste Navarro. At sa bawat gabi, habang mas lumalakas ang kanyang imperyo, mas lumalalim din ang kanyang plano. Tahimik na nakaupo si Celeste sa loob ng kanyang opisina. Isang malawak na silid na ngayon ay puno ng mamahaling muebles at makabagong disenyo. Ang mga ilaw na kumikislap sa kisame nagre-reflect sa kanyang eleganteng glass tables. Ilang buwan lang ang lumipas simula nang muli siyang bumangon mula sa abo ng kahapon. At ngayon, halos lahat ng business magazines pinag-uusapan ang kanyang pangalan. Ngayon hawak-hawak niya ang isang invitation letter mula sa isang kilalang business summit kung saan dadalo ang mga may pinakamalalaking pangalan sa industriya. Isa roon ang kumpanya ni Axel. Ang kumpanyang minsan pinag-isa nilang dalawa. Perfect. Mahina ngunit matalim niyang sambit habang iniikot-ikot ang wine glass sa kamay. Kung gusto kong makabalik sa larangan niya, kailangan kong makapasok sa mundo niya. At doon ako magsisimula. Sa malaking hotel ballroom, naglalakad si Celeste na parang isang reyna. Ang kanyang suot ay isang simple, ngunit eleganteng black gown na kumikislap sa ilalim ng chandeliers. Lahat ng mata nakasunod sa kanya. Hindi lamang dahil bago ang pangalan niya sa industriya, kundi dahil sa aura ng kumpiyansa at karismang dala niya. Lumapit ang ilang executives. Miss Celeste, congratulations on your recent ventures. You're the talk of the town. Bahagya siyang umiti. Hindi mayabang, kundi may halong misteryo. Thank you. I just did what I had to do. Tumango ang mga ito at halatang humanga sa kanyang lakas ng loob. Maya-maya, nakita niya mula sa di kalayuan sina Axel at Clarice na magkasamang pumasok.
Nakasuot si Clarice ng puting cocktail dress. Nakakapit kay Axel na nakaitim na suit. Maganda si Clarice, halatang masaya, at proud sa fiancé niyang CEO. Ngunit na makita ni Clarice si Celeste, hindi niya naiwasang mapatitig. Ang ganda, ang aura, at ang yaman ni Celeste, para bang masigit pa kaysa sa inaasahan niya. Axel. Mahinang bulong ni Clarice. Who is she? Everyone seems drawn to her. Saglit na napatigil si Axel, at nang magtama ang kanilang paningin ni Celeste, biglang bumigat ang hangin. Lumapit si Celeste na parang walang anumang bigat sa balikat. Mr. Rivas! Oh my gosh, congratulations on your upcoming wedding. I've heard so much about your company. Impressive! Medyo nag-alangan si Axel pero tinanggap ang kamay. Thank you, we're doing our best. Lumapit si Clarice, nakangiting ngunit halatang nawiwili. You must be Celeste Navarro? I've read about you. Your rise is inspiring. Imagine, bago lang pero lahat ng tao can't stop talking about you. Humagikik si Celeste. Hindi bastos kundi parang may halong charm. Oh, come on, you flatter me. I'm just passionate about what I do. But thank you, Clarice. I mean, may I call you that? Yes, of course. Sagot ni Clarice agad. Halatang tuwang-tuwa. Actually, we're having our wedding soon. It would be an honor to have you attend. You inspire me so much, Celeste. And, by the way, you're so gorgeous. Isang lihim na tagumpay ang gumuhit sa mga mata ni Celeste. Thank you for the invitation. It would be my pleasure. At sa likod ng kanyang mahinahong ngiti, alam niya unti-unti na siyang nakapasok sa pinto ng mundo nila. Tahimik ang paligid pagkatapos ng engrandeng kasal ni na Axel at Clarice. Magagarang bulaklak ang nakalagay sa bawat mesa. May mga chandelier na tila kumikislap habang nagiinuman at nagsasayawan ang mga bisita. Ngunit sa bawat tawa at pagbati, may mga matang nakatingin mula sa malayo. Si Celeste, nakatago sa dilim ng gilid ng hall, nakasuot ng simpleng cocktail dress at may hawak na wine glass. Enjoy while you can. Mahinang bulong niya habang pinagmamastan ang mag-asawa. Si Clarice suot ang mamahaling designer gown. Abala sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Si Axel naman, nakatanggap ng pagbati mula sa mga business partners. Maya-maya, dumating ang isang butler na may dalang magarang kahon na kulay pilak. May nakatatak pang gintong ribbon. Ipinresenta ito sa mesa ng bagong kasal. From a very special guest. Nakangiting wika ng butler habang inaabot. Nagkatinginan sina Axel at Clarice. Kanino galing? Tanong ni Clarice, may halong excitement at pagiging mapagmalaki. Dahil sanay siyang maraming humahanga sa kanya. Wala pong pangalan, madam. Pero sigurado akong para sa inyo po ito. Tinanggal ni Clarice ang ribbon. Halos nangingislap ang mga mata. Baka galing kay tita to? Palagi siyang may pasabog na regalo. Ngunit pagkabukas ng kahon, nagulat ang lahat. Isang pares ng sirang sapatos na halatang gamit na gamit. May butas ng takong, may gasgas, at halos lusaw na. Nagbulungan ang mga bisita. Is that a joke? Napakabastos naman. Who would send such a thing? Namula si Clarice sa inis, at agad isinara ang kahon. This is ridiculous, Axel! Sinong maglalakas loob na gawin to sa kasal natin? Tinapik ni Axel ang kamay. Ignore it, baby. Obviously, may naiinggit. Hindi natin kailangan patulan. Pero ramdam ang init sa kanyang tono. Nakakahiya, lalo pat maraming VIP ang nakakita. Si Celeste naman nakangiti habang pinagmamasdan mula sa mesa sa malayo. Ininom niya ang natitirang wine bago dahan-dahang bumalik sa likod. Halos walang makapansin sa pag-alis niya. Kinabukasan, nagising si Clarice na masama ang loob. Nasa kanilang bagong tirahan sila ni Axel. Isang penthouse na may tanawing abot ang buong syudad. Nakatitig siya sa kahon ng regalo na inilagay sa isang sulok.
Hindi ko matanggap na may ganitong nangahas. Reklamo niya habang nagkakape. Gusto kong malaman kung sino. Hindi ako papayag na mapahiya ako sa harap ng lahat. Baka prank lang yon. Pero don't worry, papahanap ko sino nagpadala. Hindi pwedeng may mga insulto sa atin ng ganyan. Kinuha ni Clarice ang cellphone. Babe, I swear kapag nalaman ko kung sino may kagagawa nito, that shit will regret messing with me. Samantala sa isang cafe si Celeste, nakasuot ng shades habang may hawak na laptop. Nakangiti siyang mag-isa habang binabasa ang mga online articles tungkol sa kasal. May isa na agad nagsusulat tungkol sa misteryosong regalo. This is good. Let the show begin. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya papasok agad sa malaking plano. Alam niyang mas masakit kapag unti-unti silang bumabagsak. Bawat sugat hindi agad nagagamot. Ilang araw ang lumipas. Abala si Clarice sa kanyang opisina. Siya na ngayon ang opisyal na COO ng kumpanya ni Axel. At ipinagmamalaki niya ito sa lahat ng empleyado. Ngunit sa araw na yon, napansin ng mga staff na parang may kakaiba. May dumating na delivery. Isang malaking bouquet ng rosas. Agad itong ipinadala sa opisina ni Clarice. Excited siya. Iniisip na baka galing kay Axel. Ngunit nang buksan niya ang kalakip na card na tigilan siya. For the most beautiful bride, even diamonds crack, even roses wilt. From a friend who knows your cracks well. Nabasa ito ng kanyang sekretarya at hindi na iwasang mapatingin. Ma'am, sino po kayo nagpadala? Itinapon agad ni Clarice ang card sa mesa. Nanginginig ang kamay. None of your business. Get out! Pagkatapos maisara ang pinto na paupo siya. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Fuck! Mahuli lang talaga kita. Mahina niyang sambit at nanggigigil. Samantala, nasa kotse si Celeste. Nakaparada sa harap ng gusali. Hawak ang cellphone. Tumanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Delivery successful. Napangiti si Celeste. Humigpit ang hawak sa phone. Alright, let's see how long you'll last, Clarice. Maganda ang araw nang bumalik sina Axel at Clarice mula sa kanilang date. Masigla ang aura ng kumpanya. Parang lahat ng empleyado, nakikisalo pa rin sa tuwa at saya ng bagong yugto sa buhay ng kanilang CEO. Pagpasok pa lang ni Axel sa boardroom, naramdaman niya ang tensyon. Tahimik ang mga directors na dati puno ng pagbati. Nang umupo siya sa upuan sa dulo ng mahabang mesa, nagsimula agad ang mga bulungan. Mr. Rivas. Bungad ng isa sa mga board members. Habang pinapahid ang pawis sa noo. Nakatanggap kami ng mga balitang may malaking kliyente ang umatras sa partnership. Napakunot ang noo ni Axel. Ano ibig mo sabihin? Sino? Ang Imperial Holdings po. At di lang sila. Pati 3 investors na nakaline up sa project expansion umatras din. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Axel. Alam niyang malaki ang tiwala ng Imperial Holdings. At kung umatras sa mga ito, may mas mabigat na dahilan kesa sa simpleng business strategy. Hindi yun mangyayari ng basta-basta. Mariin niyang sagot. I will handle this. Tawagan niyo ang mga heads ng bawat department. Kakausapin ko sila. Sa kabilang banda, sa isang eleganteng opisina na may salamin na tanawang syudad, nakaupo si Celeste na may mapanuksong ngiti. Sa kanyang harapan nakabukas ang laptop kung saan makikita ang ilang dokumento at email threads. Kundi dahil sa akin, hindi natuto ng tamang leadership skills si Axel. Ngayon tignan natin kung paano siya babagsak nang wala ako. Pinindot niya ang isang button sa phone ng mesa. Pakipadala na ang press release. Utos niya sa kanyang assistant. Yes, ma'am. Sagot agad ng assistant. Within hours, kumalat sa mga business news sites ang ilang kontrobersyal na artikel. Kinabukasan, sa opisina ni Axel, nakatanggap siya ng sunod-sunod na tawag. Ang mga empleyado, balisa.
at ang PR department halos mabaliw sa dami ng tanong mula sa media. Dumating si Clarice dala ang isang folder na may mga clipping ng balitang kumakalat. "Axel, this is serious." Ani Clarice, halatang may kaba sa boses. "Kung di natin maagapan, baka mawala ng tiwala ang buong merkado sa kumpanya." "I know." Sagot ni Axel habang pinipigilan ang pag-ikot ng kanyang kamao sa mesa. "Hindi to coincidence. Someone is pulling the strings." Yun din ang iniisip ko. Nagtagpo ang kanilang tingin. Nangangamba. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng emergency meeting kasama ang core executives. "Sir, halos kalahati ng supplier nag-backout na rin. May mga nagsasabi na baka raw hindi na makabayad ang kumpanya sa oras." "What? Hindi totoo yan." Halos pasigaw na sagot ni Axel. "We have strong assets. We're liquid." "Pero sir, wala tayong investors. Paano natin matutuloy ang proyekto?" Natigilan si Axel. Naramdaman niya ang bigat sa balikat na parang dinadala niya ang buong mundo. Samantala sa kanyang penthouse, pinapanood ni Celeste ang balita sa TV. Nakaupo siya sa sofa. Nakataas ang paa at nakangisi. Yan ang sinasabi ko. Hindi mo maisasalba ang isang barkong papalubog kung wala kang sapat na timon. At Axel, ako ang timon na yon. Noon. Pagbalik sa opisina, nadat na ni Axel si Clarice sa loob ng kanyang silid. Nakaupo ito sa gilid ng sofa. Halatang pinipigilan ng luha. "Axel, paano kung totoo yung mga sinasabi nila na hindi mo kaya?" Natahimik siya. Masakit yun. Hindi dahil wala siyang tiwala sa sarili, kundi dahil galing sa asawang dapat na unang naniniwala sa kanya. "Clarice." Nilapitan niya ito at hinawakan ng kamay. "Kung may isang taong ayaw kong sumuko, ikaw yun. Lahat ito kaya kong ayusin. Pero kailangan kita sa tabi ko." Napayuko si Clarice. Hindi agad nakasagot. Kita ang takot at alinlangan sa mga mata nito. Ngunit sa kabila ng lahat, dumating ang mas matinding dagok. Sa isang tawag mula sa legal department, nalaman ni Axel na may paparating na lawsuit laban sa kumpanya. Anonymous complaints. Ngunit halatang orchestrated. Napasandal si Axel sa upuan. Mariing pinikit ang mga mata. At sa dulo ng lahat ng ito, isang babae na nakangiti habang pinagmamasdan ng kaguluhan mula sa malayo. Sa mga sumunod na linggo matapos masimulan ni Celeste ang pagbagsak ng kumpanya ni Axel, unti-unti nang nakikita ang epekto ng bawat bitak na ginawa niya. Hindi na yung simpleng sabotahe lang. Parang sinadya ng kapalaran, nadagdagan pa ang sakit at bigat. Napasa ng bagong mag-asawa. Mula sa unang araw ng kanilang kasal, ramdam na ni Clarice ang pagbabago kay Axel. Ang dating lalaking puno ng kumpiyansa at tikas, ngayon madalas nang nakatungo. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Isang gabi, nag-uwi si Axel ng makapal na folder. Nakalugmok sa sofa, nakataas ang manggas ng kanyang barong, at maluwag ang necktie. "Axel, hindi ka na naman kumain. Ano bang nangyayari? Araw-araw ka nalang ganyan, hindi mo ako kinakausap." Sabi ni Clarice, nag-aalala. Malalim ang buntong hininga ang pinakawalan ni Axel. "Clarice, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Hindi na natin kayang saluhin ang kumpanya. Ang mga suppliers sumatras. Investors nagsipol-outan. Kahit anong diskarte ko palagi may pumipigil." Umiling si Clarice, napapapikit. "Pero ikaw si Axel Rivas, hindi ba? Ikaw yung sinasabi nilang mahusay, unbeatable sa negosyo, paano nangyari to?" Tumayo si Clarice at tinuro ang nakakalat na papeles. "Alam mo kung anong problema, Axel? Pagkatapos mo umangat, iniwan mo lahat. Masyado ka nakampante." Kumunot ang noo ni Axel. "Ginawa ko lahat para maging tayo. Para guminhawa tayo." "Ah, so ngayon bumabagsak ka na? Naghahanap ka ng masisisi para sa sarili mong kagagawan?" "Hindi kita sinisisi." "Pero ganyan ang dating, Axel. Kasal na tayo pero parang araw-araw ako nasa bangungot.
Imbes na magandang balita, puro utang at problema naririnig ko. Napatigil si Axel pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang katotohanan. Si Clarice, na dati pangarap niya. Ngayon ay parang isa na lang paalaala ng lahat ng maling desisyong ginawa niya. Naglakad si Clarice papalapit, pero hindi para umakap. Sa halip tumitig siya ng diretso sa asawa. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba talaga ako? Takot ka lang mag-isa. Hindi agad nakasagot si Axel. At sa kawalan ng sagot, alam ni Clarice na yun ang pinakamalaking kasagutan. Habang nagkakawatak-watak ang buhay ng mag-asawa, si Celeste naman nakaupo sa isang eleganteng fine dining restaurant chair. Nakaupo siya sa simpleng damit na suot ngunit mamahalin. At sa harap niya nakaupo si Nathan. Malumanay si Celeste. Ngumingiti habang tinataas ang baso. To success, Nate. Nag-cheers sila at sabay uminom. Tinatanong ni Dad ang kalagayan mo. I'm so busy these days. Tatawagan ko siya mamaya. Para may pangako pa ako sa dad mo na magdi-dinner kami. Hinawakan ni Nathan ang kamay ni Celeste sa ibabaw ng mesa. What's your plan? Titigil ka na ba? Magpapatuloy ka pa hanggang wala na matira. Kapag labas na nasira sina Axel at Clarice, kapag wala nang natitira sa kanila, syempre gusto ko lumuhod sila at magmakaawa. Doon pa lang ako makakapagpahinga. Hanggang doon, Nate. Hanggang doon. Habang nakatingin sa malalaking bintana ng restaurant, nakita ni Celeste ang mga kumikislap na ilaw ng syudad. Para bang sinasabi ng gabi na siya na ang may hawak ng kapalaran ngayon. Na sa bawat takbang ng pagbagsak ni Axel at sa bawat luha ni Clarice, isang bahagi ng sugatang puso niya ang gumagaling. Pagkalipas na ilang buwan, tuluyan nang gumuho ang imperyo ni Axel. Ang kumpanyang minsan ay kinilala bilang isa sa pinakamalakas sa industriya, ngayon isa ng guho ng alaala. Isa-isa nang naglayasan ng mga empleyado, ang mga board members nagbitiw, at ang mga investor nagatrasan. Ang dating punong tanggapan na puno ng ingay at yabang, ngayon katahimikan na lang ang sumasalubong. Si Axel, na minsan tinitingala ng marami, ngayon halos hindi makatingin sa salamin. Ang kanyang mga matay namumugto at ang dating tikas ng kanyang postura naglaho. Pinalitan ng bigat ng pagkatalo. Sa maliit nilang inuupahang bahay ngayon, paulit-ulit niyang tinitignan ng mga papeles ng foreclosure notice. Wala na, Clarice. Mahina niyang sambit habang nakasalampak sa sira-sirang sofa. Wala na talaga ako magagawa. Hindi ko mailigtas ang kumpanya. Hindi ko mailigtas ang sarili natin. Si Clarice ngayon namumutla at mas lalong naging tahimik. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Hindi pa niya masabi kay Axel ang lihim na pinipigil niya sa loob ng mga linggo. Sa gitna ng pagkahulog nila sa kawalan, dumating ang isang bagay na higit pa sa bigat ng kanilang sitwasyon. Axel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Napatingin si Axel. Tila wala ng lakas para sa isang masamang balita. Ano pa ba, Clarice? Ano pa bang pwedeng mawala sa atin? Napaluha si Clarice. Mariing napahawak sa tiyan. Puntis ako. Saglit na natahimik si Axel. Ang balitang yun sana dapat nagdala ng tuwa. Nagmistulang karagdagang pako sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa ulo at halos hindi makapagsalita. Bakit ngayon, Clarice? Paano ko kayo mabubuhay kung ako mismo wala na? Wala na tayong bahay. Wala na tayong pera. Wala na akong kumpanya. Paano? Tumulo ang kanyang luha at sa unang pagkakataon tuluyang bumigay ang tinig niya. Humagulhol si Clarice. Niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko alam, pero sana lumapad ka pa rin. Kasi hindi lang sarili mo ang kailangan mong isipin, Axel. May bata na ring aasa sa'yo. Ngunit bago pa tuluyang madurog si Axel, may isang anino na muling pumasok sa kanilang buhay. Isang tawag ang natanggap nila. Isang hindi inaasahang alok mula sa isang matagal ng kaibigan. Si Celeste.
Dumating siya na parang anghel na magliligtas. Nakangiti, dala ang magandang bihis at pangakong may tatayo ulit ang buhay nila. Hayaan niyo akong tumulong. Hindi ko kaya makita kayo nagdurusa ng ganito. Sabi niya, malambing ang tinig, napuno ng pagkukunwari. Sa gutom at desperasyon, kumapit sina Axel at Clarice. Tinanggap nila ang paanyaya ni Celeste sa isang probinsyang lupain kung saan daw sila matutulungan. Ngunit sa halip na tulong, inabutan sila ng kadiliman. Sa gilid ng ilog, tahimik ngunit nagtataglay ng bangungot, tumigil ang sasakyan. Binaba sila ng mga tauhan ni Celeste. At doon nagsimulang bumigat ang hangin. Hindi nila alam kung bakit sa ganoong lugar sila dinala. Hanggang sa biglang nagbago ang ekspresyon ni Celeste. Mula sa mapagkunwaring ngiti, lumabas ang tunay na galit at paghihigante. Tagal kong hinintay ang sandaling to. Malamig niyang sabi. Ang mga matay kumikislap sa galit. Celeste, ano ibig sabihin nito? Celeste? Ha? Celeste talaga? Tawag mo sa akin? Alam mo ba kung sinong pinatay niyo para magkaroon ng Celeste ngayon? Inabot ng tauhan ni Celeste ang isang box kay Clarice. Nakakunot ang noon nitong tumingin kay Celeste. Open it, dear. It's a gift. Pang-aasar ni Celeste. Nabitawan ni Clarice ang box, nanginginig sa takot. Diyos ko! Faith. Ito yung suot ni Faith bago. Tumigil sa pagsasalita si Axel. Bago ano, Axel? Bago niyo ako pagtulungan at itapon sa ilog. Ani si Celeste at tumatawa. Is this a joke? Ni hindi nga ganyan na itsura ni Faith. Tell me now, sino mas tanga? I was given a second chance to live. Sobrang demonyo niyo, kahit buhay pa kayo. Naka-reserve na ang pwesto niyo sa impyerno. Dinuro niya ang dalawa na parehong nakaluhod at tinitingala siya. Fuck you, Faith. Sana ako nang tumapos sa'yo para sigurado. Humalakhak si Celeste at tumingin sa mga tauhan niya. Agad na kumilos sa mga ito at inabot ang baril. Binigyan ni Celeste ng tigi-isang baril. Si Axel at Clarice. Naguguluhan ang dalawa. Tapusin niyo ang isa't isa. Come on! Show me your undying love for each other! Sigaw ni Celeste. Baliw ka na! Halata sa boses ni Clarice ang takot. Nagkatinginan si Axel at Clarice na para bang nag-uusap. Sa isang iglap, pareho nilang tinutok ang baril kay Celeste. Pero agad na tumilapon ang baril nang sipain ito ni Celeste mula sa kanilang mga kamay. Umaksyon ang mga tauhan ni Celeste at tinutukan ng dalawa. Ngunit bago tuluyang iputok ang baril, biglang napasigaw si Clarice. Teka lang, buntis ako! Buntis ako, maawa ka! Buntis? Bulong niya at nakatitig sa tiyan ni Clarice. I pity your soon-to-be child. Walang sinong bata ang gugustuhing maging magulang kayo. Tahimik ang paligid ng ilog. Tanging lagaslas ng agos ng tubig ang umalingaw-ngaw. Dito unang bumagsak ang luha ni Celeste noon. Dito rin siya babawi ng huling lakas para tuldukan ang lahat. Nakatingin siya sa kislap ng tubig, na ani mo'y sinasalamin ng sugatang damdamin. Faith. Mahina, ngunit desperado ang tinig ni Axel na lumapit mula sa likuran. Kasama niya si Clarice, nakahawak pa sa braso nito na parang takot na maiwan. Pareho silang basang-basa ng pawis. Nang lumapit sila, hindi umiwas ng tingin si Celeste. Diretso ang mata niya. Malamig, ngunit bakas ang pagod at pangungulila. Faith, no, please. Celeste, please. Patawarin mo na kami. Nagkamali kami, sinira kita, sinaktan kita, pero naniniwala akong kaya mo magpatawad. Nagsisisi na ako, nagmamakaawa ako, hayaan mo na kami. Nanginig ang balikat ni Clarice. Patawarin mo ako, hindi ko alam kung paano ako naging ganito. Nabulag ako na inggit ng pride, alam kong kasalanan namin. Saglit na natahimik si Celeste. Patawarin? Kung simpleng sorry lang ang kapalit na lahat ng ginawa niyo, madali lang sana, diba? Pero hindi eh. Hindi niyo alam kung ilang gabi akong halos mabaliw sa sakit. Hindi niyo alam kung paano mabuhay araw-araw na tadtad ng sugat.
I forgave many times. Nakakapagod. Namilog ang mga mata ni Axel. Tila ba bibitawan ang lakas ng tuhod. Gagawin ko lahat, Celeste. Please, please pakawalan mo na kami. Napahawak bigla si Clarice sa tiyan niya. Napaupo at napasigaw. Axel, aray ko, dugo, Axel, please. Tumambad ang pulang mancha sa kanyang palda. Clarice, tulungan natin siya, please. Lumapit si Celeste pero hindi para tumulong. Kayo ang gumawa niya sa sarili niyo. Aniya sa malamig na boses. Nangingilid ang luha niya habang unti-unti siyang umatras. Ramdam niya ang pasigaw na iyak ni Axel habang hawak ang halos mawala ng malay na si Clarice. Dumating ang isang itim na kotse sa gilid. Mabilis na bumaba si Nathan. Agad niyang nilapitan si Celeste. Hindi na kumibo ang babae, basta't sumandal sa balikat ni Nathan. Nang tinakpan siya nito ng jacket, doon na siya bumigay. Pagpasok nila ng kotse, nagsalita si Celeste. Call an ambulance. Make sure the baby is safe. Tumingin sa kanya si Nathan. Celeste, I'm not like them. Nathan. Aniya sa bandang huli. Pagdating sa airport makalipas ang ilang oras, nakaupo si Celeste sa waiting area. Mahigpit pa ring hawak ang tiket na binigay ni Nathan. Natahimik lang sa tabi niya. Tila ayaw guluhin ang emosyon niya. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yon. Sa hardin, ng maliit nilang bahay sa abroad, nakaupo si Celeste sa wooden bench, habang pinapanood ang kanyang anak na tahimik naglalaro. Sa tabi niya naroon si Nathan. Tahimik lang na nakamasid din. Pero hindi maitago ang ngiti sa labi habang tinitignan ang batang dugot laman nila. Ang likot niya, mana sa'yo. Napangiti si Celeste pero may bahid ng lungkot at nostalgia ang mga mata. Siguro nga. Pero sa totoo lang, kung di nangyari lahat ng sakit noon, baka hindi ko siya nakalala. Hindi ko nakamit ang ganitong kapayapaan. Tahimik na sumandal si Nathan sa bangko. Inakbay ang braso sa balikat ng asawa. Sa loob ng ilang taon na magkasama sila, alam niyang minsan pa rin bumabalik sa isip nito ang sugat ng nakaraan. At ngayong kalmado na ang lahat, hinayaan niyang magsalita si Celeste. Alam mo, Nate, noon buong mundo ko umiikot lang sa paghihigante. Sa galit ko kina Axel at Clarice, dami kong oras at emosyon na sinayang kakaisip kung paano ko sila malalabanan. Pero nung araw na nakita ko nagmamakaawa sila sa ilog, nung bumigay si Clarice at tinugo, doon ko na-realize na hindi ko kailangang ituloy. Na hindi ko kailangan ako mismo ang magbigay ng parusa. Napalunok si Nathan at nakatingin lang sa kanya ng mariin. Dahil karma na ang gumawa ng paraan? Oo. At masakit. Kasi kahit hindi ko na sila pinakaialaman, nakita ko pa rin kung gaano kabilis bumalik sa kanila lahat ng kasalanan ginawa nila. Pero kasabay nun, doon ko rin natutunan na hindi ako dapat nagpatuloy sa ganung daan. Hindi ako dapat manatiling nakakulong sa galit. Kasi kung hindi, hanggang ngayon baka sugatan pa rin ako. Napahinga siya ng malalim at pinunasan ng mata. Paglingon niya, nakatingin ang anak nila. Kumakaway habang hawak-hawak ang maliit na bulaklak. Mommy, for you! Salamat, baby. Habang inaamoy niya ang bulaklak, isang luha ang tumulos sa kanyang pisngi. Hindi na ng sakit, kundi pa sa salamat. Kung tutuusin, masaya din akong kasama ka dito. Nakangiting bumaling sa kanya, si Celeste. Hinawakan ni Nathan ang kamay niya. Mariin pero banayad, puno ng init at pangako. At buti na lang, Celeste, pinili mong bumitaw. Kasi kung hindi ko rin makikilala ang babaeng pinakamahalaga sa buhay ko ngayon. Lumapit si Dr. Adrian, dala ang maliit na basket ng prutas. Aba, nagdadramahan na naman kayo dyan? Anak, wag mong paiyakin palagi si Celeste. Napahagik-gik si Nathan. Habang si Celeste mapulang-mapula ang pisngi. Papa, hindi niyo na kailangan sabihin yan. Natatawang tugon ni Nathan.
Nagtatawanan silang tatlo at sa gitna ng hardin naroon ang bata, tumatakbo at masayang humahagikik sa ilalim ng buwan. Sa kanyang isip, muling dumaan ang mga alaala ng nakaraan. Ang pagtataksil, ang pagdurusa at ang mga luha at gabi ng kawalan ng pag-asa. Pero ngayon, sa harap ng pamilyang hawak niya, alam ni Celeste na natapos na ang lahat. Siguro, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang maging masaya kahit wala na sila. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, tunay nga siyang nakaramdam ng kapayapaan. The end.